Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa 4th episode ng Co-op Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito po ay handog sa inyo ng Cooperative Development Authority. Ating pong kakapanayamin ngayon si ASEC Virgilio Lazaga, ang CDA Board Member and Cluster Head ng Agriculture Cluster. Sir? Magandang araw po mga Pilipinong magsasaka na nasa kooperatiba. Labang ito ay para sa inyo. Salamat po at atin po rin kakapanayamin ang dalawang direktor galing po sa mga pilot regions ng Agricultural Cluster, si Director Mayet Huang. Magandang araw po, magandang buhay po sa inyong lahat, sa lahat po ng taga-subaybay ng amin pong kapihan sa CDA. Nawa po'y makasama namin kayo hanggang mamaya dito sa programa. Si Director Mayet Huang po ay galing po sa Cooperative Development Authority Regional Office number 3. At ngayon po sa Region 8, Director Venus Cornales. Magandang araw sa lahat sa ating mga minamahal na magsasaka sa kooperatiba para sa Bagong Pilipinas. Kayo po ang pag-asa. Ngayon po, tatanungin po naman natin, una sa ating pong mga panauhin, ay kumusta naman po ang pagtaya ninyo sa agrikultura sa Pilipinas sa mga panahon ngayon? Sir Asek Lazaga? Gusto ko pong ipaliwanag sa lahat at i-announce sa buong kapuluan na meron tayong 51 million na ngayon ay talagang nagtitiis sa gutom. Out of 51 million, ay 27.2% doon ay ang mild hunger at 6.2% ang severe hunger at 21% for moderate hunger. So kailangan na po na i-address natin itong kagutuman ng bawat Pilipino. Sa Region 3, masasabi nating magaganda ang ani ng ating mga magsasaka, magaganda ang katatayuan ng ating mga agricultural cooperative. Bagamat alam po natin na hindi may iwasan, nagkakaroon sila ng problema. Lalo't higit sa marketing po o sa pagbebenta ng kanilang mga produkto dahil alam nyo naman, ang Central Luzon po, ang Region 3, ay isa sa sentro pang-agrikultura ng ating bansa. So hanggang ngayon po, tinatawag pa rin siyang Rice Granary of the Philippines. Kung kaya po, napakarami talaga ng mga magsasaka natin na involved po sa production ng bigas. Bukod po doon, meron din tayong mga kooperatiba na nasa dairy. Marami po tayong magagatas. Marami din tayong nasa livestock. Sa Region 3, ano? Opo, halos lahat po nandito na. At meron din po tayong mga fishermen dito po sa Region 3. So, kompleto yung at ang livestock, isa po sa pinag-uukulan namin ngayon ng panahon ay ito pong kalalagayan ng ating mga Irrigators Association na kung saan may tie-up kami with the National Irrigation Administration na tulungan silang ma-convert into cooperative. Okay. So, andun po tayo ngayon. Maraming salamat, Director Huang. Dumako naman po tayo sa Region 8. Okay. Director Venus. So, dito naman tayo sa Eastern Visayas ay sa ating pag-implement ng ating Philippine Agriculture Cooperative Ecosystem. So, ito po ay nakapagbigay ng sigla no, sa ating mga agriculture cooperatives, lalo na sa kanilang mga miyembro, na ang nalaman nila na ang CDA ay tumutugon din pala sa kanilang mga problema para maging maganda pa ang kanilang mararating no, sa kanilang pag-agrikultura. So tayo po, ang Region 8 ay
isa ring agriculture magnet, no? Nasabi natin, Oo nga. Sa rice production, meron tayong dairy, at doon din Halos po sa nagkakapareho. crops. Okay, Halos sa crops, no? Crops production, and then sa value chain. So yun po, at saka yung ating mga ugnayan sa mga ahensya to strengthen our agricultural cooperatives, matulungan pa din sila, at saka yung nagsulong din tayo sa federate ng ating irrigators cooperative. So, Sige. meron tayong na-federate talaga na irrigators po. Tama, babalikan natin ng mas malalim pa yan mamaya. Ano po? Nabanggit ni Director Venus yung Philippine Agricultural Cooperative Ecosystem. At maalala natin, noong taong 2023 ay nagbigay ng atas ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag natin itong presidential directives. At may mga ilang utos ang ating Pangulo. Una ay ang paghahanap ng mga resources at mga estratehiya kung paano natin mapapalakas ang mga agricultural cooperatives. Pangalawa ay ang pagpapalakas ng management skills ng ating pong mga agricultural cooperative. At pangatlo ay tumulong ang CDA sa consolidation, farmers and fisher folks consolidation. Of course, hindi lang farmers and fisher folks, kundi buong agricultural sector at maging ng mga iba't ibang kabahagi nito. So, ito pong agricultural ecosystem na ito ay linapatan po ng CDA sa pagsunod sa ating Pangulo, nilapatan po ng CDA ng tinatawag nating Framework for the Development of Agricultural Cooperative. At umikot yung framework na ito sa stakeholder engagement, sa access to finance, access to markets, and access to technology, at maging ang policy support, at mga iba pang bagay na kaakibat nito. Ngayon po, tanungin po natin si Asek Lazaga. Kumusta na po ang ating pong implementasyon sa kasalukuyan ng PACE na tinatawag natin, yung Philippine Agricultural Cooperative Ecosystem, na ito po ay pagsasama-sama ng lahat ng pwersa para mapaglingkuran natin yung mga agricultural cooperative sa pamamagitan po ng framework na nabanggit. Well, alam mo, ayoko na. That's all I can stand. I can stand no more. Gusto ko ipagmalaki dito sa dalawang direktor na katabi ko na napakaganda at pinupuri ko ang kanilang mga performance along with other regional directors. Ano? Alam po ninyo, dun sa capacity building na nakasama sa framework, hindi po lingid sa ating mga kaalaman na nagkameron po tayo at 48,000 po doon ang na-train natin. So, talagang mataas ang ating pong accomplishment patungkol po dyan. At out of that, may 1,544 na na-issuehan natin ng Certificate of Compliance. COC. At, yes, COC. At 2,608 ang ating naging hand-holding sessions. Hindi ka pa ba matutuwa niyan? Si Pangulo, sigurado ko na-appreciate niyan. Pero dapat lahat ng miyembro ng kooperatiba namnamin ang ginagawa ng CDA. Pabuhay ang mga direktor sa tabi ko at lahat ng mga direktor sa buong kapuluan. Pakinggan naman po natin ngayon ang masasabi ng ating pong director from Region 3, Director Med. Yes, salamat po sa recognition ni Asek Boy, no? Dahil po sa totoo lang, ito pong atas ng ating Pangulo regarding dito sa tinatawag nating Presidential Directive at dito po sa framework na ginawa ng CDA, talaga pong pinagtuunan namin ng pansin yung mga bagay-bagay na makakatulong at makakapagpaunlad sa ating mga agricultural cooperative. Unang-una na po doon, dahil nga may directive, kailangan nating mag-profile ng ating mga kooperatiba. Kailangan talaga. Kailangan natin ng data. So, doon nga sa technological advancement, meron po kami sa Region 3 ginawang geotagging para ma-locate natin kung sinong kooperatiba ang may ganitong klaseng produkto. So, gumagamit tayo ng technology, ang mga CDS natin, may apps kami, application sa cellphone, na kung saan pag binisita nila yung co-op, meron silang gagawin sa application at ito po ay matatag na natin. Kumbaga makikita natin
dito sa program application natin na geotagging kung nasaan si co-op, anong produkto at saka yung brief profile niya. So parang yan malaking bahagi doon sa tinatawag nating value chain. Value chain, at the same time, doon po sa ating programa na access to technology. So gusto nating ipakita na itong mga farmer din natin ay they can be found, di ba? We can locate them through that system sa geotagging. Nababanggit po ng ating pamahalaan yan, digital transformation ang katawagan. Naririnig natin yes tungkol dyan. Po, no? At the same time, pagdating naman doon sa tinatawag nating stakeholders, participation, ganyan, no? Kami po sa Region 3, at alam ko ganun din sa Region 8, no? At sa iba pang rehiyon, yung partnership po natin, yung sinasabi natin whole of the government approach. Partnership natin with other government agencies, napakalakas po. Nagtutulungan po kami sa iba-ibang proyekto para sa agricultural sector. Katulad na lang po ng programa natin sa mga Irrigators Association. Partner natin ang NIA, no? Ang DA. So dito po ang objective natin ay ma-convert itong mga existing Irrigators Association na maging kooperatiba. Kasama sa consolidation process. Yes po, kasama yan sa consolidation process natin at ang training po or capacity building na ginagawa natin. Partner po din kami ng NIA sa pagbibigay sa kanila ng mga training, mga orientation, at exposure din po. May mga lakbay-aral din dyan para naman ma-encourage natin sila na talagang ipagpatuloy ang pag-convert into cooperative. So, isa lang po, no? Meron pa po tayo. Yung programa din natin, sir, sa merger and consolidation, na kung saan nagbigay tayo ng incentive. Sa Region 3 po, meron tayong mga... Ibig nyo sabihin may incentive po tayo? Yes po, meron tayong kooperatiba, micro-processors yan, nasa agri-sector. Medyo matagal na silang hindi makaagapay sa ating mga regulasyon at hindi sila makaangat-angat. No? So, sa tulong po nitong programa natin ng merger, 3 kooperatiba, binigyan po natin ng 500,000 na incentive. Mayroong monetary Meron incentive. po, sir. So, dito sila mag-start up. Minerge muna natin sila, inirehistro natin yung merger. Nung maging isang kooperatiba na sila, binigyan po natin sila ng 500,000 para mag-start up sa kanilang negosyo bilang bagong kooperatiba. Ganon din, may mga kooperatiba din po tayong doon sa nababanggit niyo, sir, no? Access to finance. May mga nire-refer din tayo na kooperatiba. Meron tayong nire-refer sa SB Corp, no? Meron tayong nire-refer sa Land Bank. Pag humihingi sa atin ng endorsement, sa ACPC, so pagka may sa DTI, so pag in fact meron din pagdating naman sa technology, meron tayong endorse sa DOST, no? At ang swerte pa namin, sir, may swerte kami sa Central Luzon eh. Nasa amin ang Philippine Carabao Center, nasa amin po ang PhilRice, nasa amin po ang CLSU. Napakayaman ng mga kooperatiba nasa amin, halos nandun ang PhilMec. So napakarami daming opportunities. po. Yes po, at nandyan lang. Kung may pangangailangan ang ating mga farmers, parang andyan lang yung iba-ibang institusyon. I-share mo naman, Director Mayer. Opo, yun, natutuwa Pero nga kami. nabanggit No? mo yung merger and consolidation. Ito, sir, ba ay bunga ng isang board resolution? Ginawa niyo po ito bilang policy support sa mga magsasaka ito po po natin. ay pinag-utos sa atin ng ating mahal na Pangulo na kung maaari ay mag-merge and consolidate tayo para mapalaki natin lalo ang mga maliliit na magsasaka, dumami ang kanilang ani, at ito ay nangangailangan lamang ng konting panahon para may isang katuparan natin. Siyempre, meron din mga maliliit na mga kooperatiba na, bakit kami makikipagsama sa inyo? Ganong, naman. Pero nasa convincing power. Ipakita natin sa CDA ang magiging magandang resulta nito. Parang sa simpleng pananalita po, mas marami tayong magagawa kung tayo ay sama-samang lahat. Yes. Parang ganun po, inclusive ang ating pong ginawang policy support sa ating pong mga magsasaka. Ngayon po, dumako naman tayo sa Region 8. Director Venus. Sabihin ko muna kay Asik Boy, mabuhay ka, Asik Boy. Mabuhay ka, Asik Boy. At Mabuhay kayo. Mabuhay tayong lahat Mabuhay sa tayo CDA, sa mga magsasaka, sa ating mga kooperatiba, at sa ating DA Ray Elivaso, na nasa kanya po itong programa ng ating PACE, no? So, yung ating PACE ay ito po ay pagpalakas
hindi lang pagpaganda, but pagpalakas din sa ating mga agriculture cooperatives sa buong bansa. So, yung ginawa naman natin, share ko anong ginawa ng CDA sa implementation. Ayun po, yung sinabi kong nagganap muna tayo ng provincial orientations. So, bawat province, each province na inikot ninyo yun. We have 6 provinces, pero yung sa Samar, mas laki-laking trabaho rin. Tatlong probinsya siya, pero yung 2 province inisa namin. Oo. So, instead na 6 provinces, nag-combine kami ng 2 province sa Samar. So, naging 5 yung ating mga orientations na kinanda. So, that is to get their interest also. No? So, after that, ay yung sinabi mo mga area of concern, access to technology, at saka iba pa. So, inisa-isa namin yon to identify the gaps and challenges sa access ng technology. So, pinagsama-sama nyo rin yung mga partners natin. Yes, sila po ang mga participants. Okay. Kasama ang stakeholders, yung ating LGU, NGAs, at saka yung ating mga cooperatives. So, medyo nag-conduct kayo ng masinsinang stakeholder engagement. Ito po ay extra mile because ito po ay added ng natin. Pero nakaka-challenge, masaya naman na nagkaroon tayo ng ganito. So, nagiging more meaningful ang CDA. Tama. Okay. So, doon sa gaps and challenges, doon sa area ng ating... Ano yung mga nakita ninyo? Areas of concern ng ating base. So, inisa-isa namin sa access to technology, on machineries and equipment. So, inalam namin ano ang needs, ang pangangailangan ng ating mga farmers, ano ang gaps, doon sa production, sa processing, marketing. Pag sinabi natin gaps, yung talagang pangangailangan na nila. Yes, ano ang meron at ano ang wala na kailangan. So, among others, na nalaman natin na meron silang yung iba, merong farm machineries, mechanization, ng ating agriculture, pero yung iba naman wala. So, yung sa wala, saan natin sila i-access? Okay. Sino ang mga agencies na nagbigay, nag-provide sa meron, at saka yung sa mga wala, para din mabigyan ng gano'n na intervention. So, meron ding mga sinasabing modern equipment. Ito po ay yung pag-increase ng production, ng yield, yung pag-save sa time na para hindi na masyadong kung sa una manual, ngayon mayroon ng mga digitalization. Yung mga harvester. So, lahat yun, marami yun, including doon sa hybrid seeds, including sa fertilization, cold storage. So, yun po. At marami pa po nating inalam sa delivery trucks, kung meron ba, ano ang pangangailangan kasi kasama yung sa marketing, yung pag-transport ng ating mga commodities. So, inano natin yon kung sino ang mga partners na ating mga stakeholders na kailangan mag-address. At ang nakakasaya ay parang na-steer natin itong ating mga partners. So parang naano sila, kailangan natin talaga ito. So we empowered them. Nagkaroon kami ng presentation per agency. Ano ang kanilang mga programs at ano ang mga naibigay nila na mga intervention, sinong cooperatives, at saka nadagdagan pa. Ang atin kasi is existing na yon ng ating mga stakeholders na programs. We will not limit kung ilan lang sila. Ang ating ngayon is to strengthen kasama ang hindi pa nabigyan. So, to increase, na mabigyan ng intervention. Kumusta naman? Nagsasalita naman ba ang karamihan? Baka nahihiya yung mga karamihan na magsabi ng kanilang saloobin. Hindi. Na-steer ba natin ang kanilang enthusiasm na mag-participate? Oo, kasi meron tayong workshop para makapag-express sila. And then meron tayong reporting. At saka doon sa interaction, nalalaman natin. So doon yun sa access to market naman, inalam natin ano ang needs, ano ang gaps. So among others, yung promotion ng products nila, yung marketing linkages, at ginagawa din natin yan through, sabi pa nga ni Mamayat kanina, meron tayong ini-endorse
no? At hindi lang sa marketing linkages, sa access on resources talaga. Oo, kailangan first, talaga. No? Marami tayong ini-endorse sa DA, sa DSWD. Buti bukas ang ating mga partners. Ang nakakasaya pag in-endorse natin, parang may added na pag-vouch ng agency. Parang CDA ito Oo, CDA ito Magaling na partner ito ng cooperative. Parang na-upgrade yung image. Napakasaya naman nating mabalitaan masaya. yan Tapos, kasi imagine, may ibang epekto. Ng director o ng sinong focal nila, ma'am, inaksyonan namin yung endorsement nyo. Mas mai-inspire tayo. Ma'am, pinuntahan na namin ang kooperatiba to evaluate. Mga ganun ba? So, nakakasaya naman sa atin. Talagang, ang CDA talaga ay malaki ang kanyang role to connect ng ating mga agriculture co-ops para sa kanyang mga farmers na mga miyembro. So yun, ang logistics, farm to market road, doon sa ating pwedeng access to market. Gawin. So sa access to finance naman, nakita natin, nalaman natin na although yung ibang kooperatiba, yung agriculture co-ops, meron ng mga access na marami. Meron na, Pero mayroon ding mga mahiyain na co-op. Yun ang pinapalakas natin ng loob. Dito sila natin na-empower. Yung mga maliit na co-op na nasali natin sa ating mga convergence, mga workshop, no? Kasi monthly, meron kaming schedule at hindi lang isa. So, meron kaming convergence sa kanila. Tinuturuan namin ng financial literacy. So, kasi, hey, hindi pala tama daw ang ginagawa nila. Akala nila, yun na po. So, yun. So, lack of funds, capital, trading, capital, MSME loans, no? So, kasama yun, lalo na yung ating micro and small cooperatives, Sir Ray. So, sabi namin, natin ito, na-develop natin yung pace. Parang it also, nabigyan din tayo ang CDA ng special na, yung role. Yung direction natin, Direction natin, no? Ang roadmap natin, ba talaga, saan pa tayo na masasabi natin ang impact ng contribution ng ating mga kooperatiba. Sabi pa nga, sa agriculture, pag you will go into agriculture, wala ka nang hahanapin pang iba. Nandoon na lahat, no? Marami kang opportunities sa agriculture kasi mayroong rice production, mayroong crops production, mayroong fisheries, mayroong dairy, di ba? Parang hindi ka mauubusan ng opportunities sa value chain. Marami din kang makakreate ng livelihood. Sabi nga, ito yung pundasyon ng ekonomiya. Yes, ito yung pundasyon. Kaya nga, ngayon, nafe-feel din natin, no, na ang CDA ay malaki ang halaga niya doon sa ating mga kooperatiba. At ang alam mo, Sir Ray, Asipoy, ang nakakasaya, yung ating mga partners, parang hinahanap si CDA. Noon tayo ang naghahanap sa kanila. Good news. Saan CDA? Saan si ano? Ngayon tayo na ang hinahanap. Sir, sabi nga, no? Kasi agriculture yung tutok natin. Sabi nga natin, napakalaga ng role ng mga farmers, lalo na ng farmers cooperative. Pagka nga daw walang farmer, with due respect to Dr. Lasaga, walang doktor pag walang farmer. Malungkot tayo. Walang teacher pag walang farmer. Wala tayo dito. Wala kasi tayong pagkain. Yun yung point ko, no? Walang milyonaryo, milyonaryo. Kasi kailangan kumain tayong lahat. And that is the product produced by farmers. Kaya nga sabi natin, napakahalaga na nandyan ang ating mga farmers. So, sir, kanina, meron pa tayong, may sinasabi pa tayo na ano ba yung mga ginagawa ng CDA? Nabanggit na ni Director Venus yung ating mga training, no? Tayo sa CDA, meron tayong tinatawag na caravan. Yung caravan natin, service caravan, kami, kung minsan tinatawag namin to, CDA on wheels. Ano yun? Iba-ibang pangalan minsan eh. Yes. Ito yung serbisyo natin bilang CDA, dala-dala natin sa mga farmers. So the government goes to the people. Yes, sir. Pupunta tayo sa isang probinsya. In our case, sa Region 3. 7 probinsya, tapos may 2 highly urbanized city pa tayo. So kung tutuusin, 9 areas, no? Doon sa 9 areas na yan,
pupunta kami, dala ang buong team, lahat ng section represented. Nandun tayo ngayon sa area na kung saan, kung ano yung pangangailangan ng COP, lalo na ng agri-sector, ibibigay na natin. Halimbawa, hindi sila makaproduce ng report. So may kasama kami mag-a-assist, magre-render ng technical assistant para turuan silang gumawa ng report. So lahat parang clinicking, ano? Parang, Yes, sir. Parang doktor, kumbaga si Asik Lasaga, sa kanyang isang profesyon, pumupunta yung Pupunta co-op, siya. Nagpapakonsulta. Yes. Tapos sinasagot ng doktor kung anong pwedeng gawin. Opo, ganun. Pero instead na sila yung, instead na sila yung pumunta sa office, tayo yung pupunta doon sa kanya-kanyang lugar. Okay. So, ginagawa namin yan per province. Alam mo, na-amaze ako talaga sa mga ginagawa natin. Hindi ko alam na meron pala tayong ganitong mga aktibidades. At ayoko namang magyabang. Gusto ko lang talaga meron tayo ng isang magandang pangarapin na dapat kapulutan at gayahin ng ibang ahensya. So tayo ay lumalapit, hindi naman sa pagmamayabang at hindi naman natin sa tinatawaran natin ang ating mga kapwa Pilipino nasa public service. Pero isang maganda kung tayong lahat ay magsasama-sama at makikita natin na wow, ang mga Pilipino pala ay pagkakaisa. Kaya gumaganda.